Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, dating kaselda ni Chinese spy She Zhejiang, ibinunyag na espiya si Alice Guo. Unang anibersaryo ng giyera sa Israel, ginunita, mga Pinoy hostage hangad na ligtas na mapauwi. Korte Suprema nilinaw na kailangang nakaangkop sa legal na pag-aresto ang pagsasagawa ng warrantless search. VP Sara hindi itinalagang caretaker ng Pilipinas, kaugnay ng foreign trip ni PBBM. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. eFIBA Season 3 gaganapin sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ipinakita sa Senado ang opisyal na panayam kay Wang Fugi, dating kaselda ni self-confessed Chinese spy She Zhejiang na nagsasabing isang espiya si Guo Huaping o Alice Guo. Yan ang mainit-init na balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Senado sa media at publiko ang panayam nito online kay Wang Fugi na nagsasabing ganap na espiya umano si Guo Huaping o Alice Guo. Si Wang Fugi at She Zhejiang na isang self-confessed Chinese spy ay nagkasama sa isang kulungan sa Thailand ng 1.5 taon. Mayroon ding mga artikulo ng balita mula 2023 ang ipinakita ni Senadora Risa Ontiveros na nagkukumpirma na dating ang inmate si Wang kasama si She. Ayon kay Wang, nang makalaya siya ay ipinagkatiwala ni She sa kanya ang ilan sa mga declassified file at top secret documents kung saan isa siya sa mga tagapangasiwa nito. Anya, ang bawat dokumento ay maaari lamang buksan sa pahintulot ni She sa pamamagitan ng sariling decryption passphrase. Nilinaw ng Korte Suprema kamakailan na ang simpleng paglabag sa ordinansa at regulasyon ay hindi sapat na basehan sa warrantless search and seizure ng kapulisan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang simpleng paglabag sa mga ordinansa at regulasyon ay hindi maaaring gawing basihan para sa pagsasagawa ng search and seizure ng walang warrant, partikular kung ang parusang angkop sa paglabag ay walang kasamang pagkakakulong. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng kamakailang naging paghatol ng Regional Trial Court at pagpapatibay ng Court of Appeals sa kaso ng isang lalaking na flag down ng kapulisan dahil sa paglabag sa trapikong ordinansa na sumailalim sa warrantless search and seizure. Ang paghatol ay matapos mapatunayan ng 2 hukuman na nagtataglay ang lalaki ng baril na walang lisensya na lumabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, base sa salaysay, ang akusadong nagngangalang Angelito Ridon sakay ng motorsiklo ay inutusan ng mga pulis na huminto dahil sa akmang pagdaan nito sa isang one-way na kalye. Ngunit sa halip na huminto ay nag-U-turn ng lalaki dahilan para ma-corner ng 2 pulis ang akusado kung saan kasabay nito ay na-recover ang isang revolver na walang serial number mula kay Ridon dahilan upang arestuhin siya ng mga pulis. Samantala, napaglalaman ng korte na ang baril na nakuha mula sa akusado ay hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya dahil sa ito ay resulta ng isang illegal na search operation. Dahil dito ay pinawalang sala na 2nd Dibisyon ng Korte Suprema ang akusado sa kanyang naging sala na illegal possession of firearm and ammunition. Sa kabila ng naturang paglabag sa ordinansa, ayon sa korte ay hindi under arrest si Ridon nang habulin
hahabulin siya ng kapulisan. Dagdag pa rito, dahil walang bisa ang naganap na pag-aresto, wala ring bisa ang sumunod na warrantless search. Diin ng Korte Suprema, sa ilalim ng Rule 126 Section 13 ng Rules of Court, maaaring pahintulutan ang mga search and seizure na walang warrant kung ito ay bahagi ng isang legal na pag-aresto. Ngunit dapat munang isagawa ang legal na pag-aresto bago pa magkaroon ng warrantless search operation. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang kanyang pagkakaluklok, nangako si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na paiigtingin niya ang kapulisan at kaligtasan ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamahalaan at kapulisan. Ayon sa kanyang pahayag, layunin niyang gawing pantay ang karapatan at oportunidad ng lahat ng mamamayan tungo sa mas mabuting kinabukasan. Binigyang diin niya na makakamit ito sa pamamagitan ng consensus building, community empowerment at pagpapalakas ng civic responsibility upang masigurong ligtas at maayos ang mga komunidad sa buong bansa. Mas marami ang dumagdag sa kabuuang bilang ng mga party list kesa sa mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador sa pagtatapos ng huling araw ng Certificates of Candidacy o COC and Certificates of Nomination, Certificates of Acceptance of Nomination o CONCAN filing nitong ika-8 ng Oktubre. Matapos ang 8 araw na filing period, pumalo na sa 184 ang senatorial aspirants habang nasa 170 naman ang mga party list na sasabak sa susunod na halalan. Sumatotal, naging mapayapa naman ang pagdaraos ng 8 araw na filing period kung saan marami pa rin ang humabol sa deadline. Sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na kasalukuyang kinabibilangan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kumandidato bilang alkalde sa Maynila si Raymond Bagatching, kabilang din si Pablo Ocampo para naman sa vice-alkalde, maging ang iba pang personalidad para sa darating na 2025 elections. Ang buong detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Opisyal na nagsumite ng kandidatura ang mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa lungsod ng Maynila kamakailan. Pinangunahan ito ni Raymond Bagatching na tatakbo bilang alkalde ng lungsod, kasama ang kanyang bise sa pagkakandidato na si Pablo Ocampo. Ayon sa kanila, hangarin nilang ibalik ang dangal ng Maynila bilang progresibo at lungsod na nagdadala ng oportunidad para sa mga mamamayan. Lahat po ng sektor ng pangangailangan atin pong iintindihin. I will not get into the technical. I will leave that to my party. Ako po gusto ko medyo yung usapang simple lang. Kung ano pangangailangan ng bawat tao, mamamayan. Kabilang rin sa mga kakandidato ang konsehal na sina Ronil Sanguyo at Nelson Sibilla para sa District 2. Aldwin Tan at Eduardo Quintos para sa District 4, Marilo Ocsan, Paulino Ejercito, Gloria Enriquez at Gladina Villar para sa District 5, maging sina Juan Rafael Crespo at Romualdo Villanes para sa District 6. Base sa pahayag, ang plataporma ng mga kandidato ng PFP sa Maynila ay nakatuon ito sa panunumbalik ng dangal ng lungsod bilang sentro ng oportunidad at progreso sa pamamagitan ng malinis, tapat at makataong pamamahala. Kabilang sa kanilang mga programa ang pagpapalakas ng lokal na pamahalaan, pagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan at pag-aalaga sa kapakanan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsalita na si Isko Moreno ukol sa issue ng muling pagtakbo niya bilang alkalde ng Maynila. Aniya, ipinaalam naman niya umano ito kay Hani Lacuna. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ang dating tandem sa pamamahala ng lungsod ng Maynila ngayon ay maglalaban na para sa pwesto.
Ito ay matapos na tangkain ni dating Mayor Isko Moreno ang pagbawi ng pwesto bilang alkalde ng Maynila mula kay Hani Lacuna. Nitong Martes ay humabol si Isko sa huling paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Samantala noong ikalawang araw naman, 3 ng Oktubre, naghain ng COC si Lacuna. Matatandang pinahayag ni Lacuna na feeling betrayed umano siya nang malamang tatakbong muli si Isko. Ito ay matapos ang kanilang usapan na wala na umanong planong tumakbo si Isko bilang alkalde. Paliwanag naman ni Isko nitong nakaraang Hulyo ay nakausap niya si Lacuna ukol sa isyong ito. Sa nasabing usapan ay ipinaalam umano ni Isko ang kanyang motibong maging kandidato sa pagkaalkalde kay Lacuna na hindi umano pinayagan ni Lacuna dahil siya ay may planong maging re-electionist. Kinumpirma naman ang naging usapan na ito ni Lacuna, ngunit paglilinaw niya, pinakinggan lamang niya si Isko at wala itong sinabi. Kabilang din sa naghain ng COC bilang mayor ng Maynila ay si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa, Alvin Avesilia Caringal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Francis Reyudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi itinalagang caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pag-alis ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Lao PDR para sa 44th at 45th ASEAN Summit. Sa halip, ang itinilaga niya bilang caretaker ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Appreciated. Yan ang mga katagang binigyang diin ni Taiwan Ambassador to the Philippines Wallace Mingan Chow para sa mga kontribusyong na ibigay ng mga OFW sa Taiwan, maging ang suporta at malasakit ni PBBM para sa kanilang bansa. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ikinagalak ni Taiwan Ambassador to the Philippines His Excellency Wallace Mingan Chow ang dumaraming bilang ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa kanilang bansa. Ayon kay Ambassador Chow, makatitiyak niya ang mga Pilipinong manggagawa na sila ay ligtas sa Taiwan at asahan pa ang mga programa ang ilulunsad ng gobyerno para sa mas maraming oportunidad sa sektor ng paggawa. Under our new southbound policy, we see the Philippines as one of our first priority country to work with. So in the future, we will enhance our cooperation in investment. We are planning to send some trade delegation to see the investment opportunities in the near future. So we hope that we can increase our investment and provide job opportunities. Dagdag pa niya, patuloy na pinahalagahan at binibigyang pansin ng Taiwan ang kontribusyon na naiaambag ng higit 155,000 OFWs sa kanilang bansa. Ang pahayag na ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Republika ng China-Taiwan sa kanilang ika-113 taong kaarawan ng kanilang bansa na idinaraos tuwing ika-10 ng Oktubre ng bawat taon. Ilang personalidad at opisyal din ng gobyerno ang dumalo sa pagtitipon gaya ni Senator J.V. Ejercito Estrada, habang isa naman si former Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafila sa mga nagpahatid ng suporta at mensahe para sa selebrasyong ito ng Taiwan. Bilang simbolo naman ng masaya at matibay na relasyon ng Pilipinas at Taiwan, nagkaroon ng wine toast at cake cutting ang mga panauhin sa pangunguna ng mga opisyal at delegado. Bukod sa selebrasyon ay pinasalamatan din ni Ambassador Chow si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa suporta at malasakit ng Pangulo sa Taiwan, kung saan nagpahatid ito ng mensahe sa social media sa ilang mahalagang pangyayari sa kanilang bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa
kanilang pagbisita sa Pilipinas ay nagsagawa ang German Red Cross ng pagsusuri sa ilalim ng Anticipatory Action Project nito. Layo nitong bawasan ang epekto ng kalamidad sa isang lugar at maging handa sa oras ng krisis. Sanib puwersa namang nag-isip ng mga hakbang ang German Red Cross at Philippine Red Cross o PRC sa pagbuo ng mga ideya at proyekto upang mabawasan ang pinsala na dulot ng sakuna. Susunod sa News Force. Mahigit 20 dekalibreng armas na itinago ng NPA na samsam sa Bicol. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. BOC kinumpiska ang higit sa 110 million pesos na iligal na droga sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ang Department of Tourism o DOT at ang Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Republika ng Korea ay lumagda sa programa ng pagpapatupad ng Memorandum of Understanding o MOU on Tourism Cooperation para sa 2024 to 2029 sa naganap na state visit ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa bansa. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at ng kanyang tourism counterpart na si Minister of Culture, Sports and Tourism Yu In-chon. Ayon sa DOT, ang paglagda na ito sa implementation program para sa taong 2024 hanggang 2029 ay nagpapatuloy at nagpapalawak ng kooperasyong turismo sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng MOU on Tourism Cooperation na dati nang nilagdaan noong 2006. Sa isang operasyon na isinagawa kamakailan ng 902nd Infantry Brigade ay nasamsam ang 22 dekalibreng mga armas at baril sa barangay Santa Isabel, Iriga City sa rehiyon ng Bicol. Inilunsad ang operasyon matapos iulat ng mga lokal na residente ang mga kahina-hinahalang individual na nagbabaon ng mga bagay sa lugar. Agad namang na-recover ng mga sundalo ang nakabaong cash na kinabibilangan ng iba't ibang uri ng baril at nasa kustodiya na ng 902nd Brigade ang mga ito para sa tamang disposisyon. Ayon sa Philippine Army, ang nasabing operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng 9th Infantry Division na wakasan ang insurhensya at makamit ang kapayapaan sa Bicol. Kamakailang nasabat ng BOC, NAIA at PIDEA ang shabu na nagkakahalaga ng 111.1 million pesos mula sa isang parcel na galing Mexico at papunta sa Bulacan. Tutukan ng balita mula kay Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang package na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng 111 million at 112,000 pesos sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang package ay nagmula pa sa Mexico at nakapangalan sa isang recipient sa Bulacan ay nasabat matapos itong ma-flag para sa inspeksyon. Natagpuan ng mga otoridad ang mga iligal na droga na nakatago sa loob ng wax at 5 handmade cultural craft paintings na may kabuoang bigat na 16.34 kilo. Base sa mga otoridad, ang paraan ng pagtago ng droga gamit ang wax ay tinuturing na bagong modus operandi upang makaiwas sa pagkakadiskubre. Agad naman
naman ay pinasa sa PDEA ang mga nakumpiskang droga para sa karagdagang investigasyon at isinagawa na ang legal na proseso laban sa mga sangkot sa kasong ito. Batay sa paglabag sa Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10863, a Custom Modernization and Tariff Act. Bahagi pa nito, pinuri ni Custom Commissioner Bienvenido Rubio ang mabilis na aksyon ng BOC na iya at ang kanilang kahusayan sa pagtugon sa bagong paraan ng pagtatago ng droga. Pagbabahagi niya, patuloy ang kanilang laban kontra sa iligal na droga at lalo pa nilang palalakasin ang mga hakbang sa seguridad ng hangganan upang matugunan ang mga bagong pamamaraan ng smuggling. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang joint maritime law enforcement operation na isinagawa kamakailan ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Polillo, katuwang ang Bantay Dagat, PNP Maritime Group at mga tauhan ng Philippine Army, ay matagumpay na nadakip ang 17 iligal na mangingisda sa Balisin Island, Polillo sa Quezon. Sa naganap na operasyon ay nasamsam din ang isang fishing bangka, fish catch at fishing paraphernalia na may market value na nagkakahalaga ng mahigit 1,400,000 piso. Kasunod nito ay dinala ang nasamsam na bangkang pangisda at mga nahuling individual sa Polillo Port para sa pagbibigay ng mga abiso ng mga paglabag at agad din silang dinala sa Polillo Rural Health Unit para sa medical assessment bago ibalik sa tanggapan ng PNP Maritime Group Polillo para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon bilang paghahanda sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Bilang ang Pilipinas ang magiging host ng eFIBA Season 3 World Finals, nakatakda itong ganapin sa ika-11 hanggang ika-12 ng Disyembre ngayong taon sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. 8 bansa ang magtutuos para sa titulo kung saan malaki ang tsansa na mapasakamay ng Gilas Pilipinas ang trono. Ito ay dahil sa kasalukuyan, wala pang talo ang Philippine Gamers sa qualifying tournament, kung saan sunod silang aabante sa semifinals ng game sa ika-18 ng Oktubre. Kaugnay nito ay kamakailang nagpulong na ang Philippine Sports Commission at Samahang Basketball ng Pilipinas upang talakayin ang mga paghahanda para sa hosting ng bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, dating kaselda ni Chinese spy She Zijiang, ibinunyag na espiya si Alice Guo. Unang anibersaryo ng giyera sa Israel, ginunita, mga Pinoy hostage, hangad na ligtas na mapauwi. Korte Suprema nilinaw na kailangang nakaangkop sa legal na pag-aresto ang pagsasagawa ng warrantless search. VP Sara hindi itinalagang caretaker ng Pilipinas, kaugnay ng foreign trip ni PBBM. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. eFIBA Season 3 gaganapin sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.